BlackRock, isa itong kumpanya na hindi masyadong kilala ng mga tao. Isang kumpanya na literally ay pagmamayari niya ang buong mundo. Karamihan ng mga US banks ay kontrolado ng BlackRock. Ang BlackRock ay pagmamayari niya ang mga major pharmaceutical companies. Ang BlackRock ay sa kanya ang mainstream media. At ang BlackRock sa kanyang liderato ay siya ay nagtitrade at nagmamayari ng 10% ng lahat ng mga stocks sa buong mundo. Maging ang gobyerno ay inaangkin ng BlackRock na ang kanyang assets, mga kaibigan, ay tumataginting na 10 trillion US dollars. At ang BlackRock ay pagmamayari niya ang halos malalaking mga bansa. At ang GDP ng Amerika ay halos kalahati nito ay ito ang wealth ng BlackRock. Ang United States at ang Chinese government ay nagre-rely ngayon sa BlackRock para makatakas sila sa mga recessions. Ngunit ano nga ba ang umpisa ng BlackRock at sino nga ba ang founder ng BlackRock na sobrang makapangyarihan sa buong mundo na walang sinabi ang mga founder katulad ni Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos at marami pang iba na mga bilyonaryo, sapagkat hindi siya bilyonaryo, mga kaibigan, siya ay isang trilyonaryo. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. At kung ating mapapansin, walang ibang kumpanya sa history ang sobrang maimpluwensya ng katulad sa BlackRock ngayon. Dahil sa loob lamang ng 34 years, ang BlackRock ay umatikabo sa number 1 spot na pinakamalaki at pinakamalakas na kumpanya sa mundo ngayon. Dahil siya rin ang nagpondo ng digmaan ng Ukraine at Russia. Ang tanong ay, paano nagsimula ang BlackRock? Si Larry Fink na siyang gumawa ng BlackRock ay ipinanganak sa isang mayaman na pamilya noong 1952 na kung saan siya ay naging gutom sa pagpursu ng kapangyarihan. Kaya naman siya ay kumuha ng political science. Ngunit na-realize niya na hindi pala politics ang hahawak sa kapangyarihan, kundi ang power ay nasa pera. Kaya naman siya ay nag-focus sa kaperahan. Siya ay pumasok sa isang banking and real estates na kung saan na-immerse siya kung paano nabubuhay ang mga mayayaman at paano sila nagiging makapangyarihan. Siya ay naging full-time member ng isang secretive na fraternity na tinatawag na Kappa Beta Phi. Isang grupo na ang mga membro nito ay kabilang si Michael Bloomberg na founder ng Bloomberg Company at ang Goldman Sachs Germans na pinakamalaking kumpanya sa buong mundo. Inumpisahan niya ang kanyang karir sa pamagitan ng mortgage bond, sa pamagitan ng isang boring New York-based investment bank na kung saan dito nahasa ang skill ni Larry Fink. Pagkatapos nito ay naging expert siya sa investment na ang kanyang na-earn bilang empleyado ay $1 billion kada buwan. At dito nagsimula ang pagbubuo ng isang ticking bomb na kailanman ay hindi niya ma-defuse. Ito ang BlackRock Company. Pagkatapos ni Larry Fink ay nakipagsapalaran sa mga risky na trades na kung saan siya ay nakalose ng $100 million. Inisip niya ang pinakamabuting gawin niya para makagain siya ulit ng reputation. Dahil bumagsak ang reputasyon ni Larry Fink dahil sa mga losses niya. Kaya naman ginamit niya ang kanyang mga koneksyon sa kanyang fraternity group at bumuo siya ng isang kumpanya na tinatawag na BlackRock. Ito ay nangyari noong 1988. At kung ating mapapansin, ang kanyang kumpanya na BlackRock na isang investment company na sa loob ng 5 years ay umabot na mula sa $5 million na halaga ng assets ay naging 8 billion na ito sa loob lamang ng 5 taon. Although napakaraming mga challenges ang pinagdaanan ng BlackRock, ay ang pinaka-boom ng BlackRock ay noong panahon ng recession at financial crisis noong 2008. Alam ni Fink na babagsak ang market, kaya naman ang ginawa niya ay kinausap niya ang isa sa mga pinakamakapangyarihan sa treasury ng US patungkol sa pagbili ng halos lahat ng mga kumpanya during the time of depression. At dito niya binuo ang ETFs na kung saan isa itong investment na katulad ng stocks na pwedeng kumita ang iyong mga investment as time goes by. Ngunit ito ay lalagay sa ilang mga industries para ito ay kumita. At dito nga lumaki
Ang BlackRock, sobra itong nag-explode na umabot ng 20 trillion US dollars ang kanyang assets. At dahil dito, halos karamihan ng mga kumpanya sa United States ay pagmamay-ari ng BlackRock. Maging ang mga gobyerno, ang mga lupa ay pagmamay-ari ng BlackRock. 90% ng media ay pagmamay-ari ng BlackRock. Kaya naman kung ating mapapansin, ang BlackRock ay sobrang makapangyarihan dahil pinapaikot niya ang mga tao. Dahil control niya ang media upang sa ganun matake advantage niya ang pag-i-invest sa maraming mga bansa katulad ng China, Russia at United States. At ang tanong ay, paano nagagawa ito ng BlackRock? Ito ay sa pamamagitan ng isang supercomputer na tinatawag na Aladdin. Dito kinokontrol ang lahat ng mga kaperahan at mga transactions ng BlackRock sa buong mundo. Napakarami niyang hawak na kumpanya na pati ang mga assets natin ay hawak rin ng BlackRock. Kaya naman kung inyong iisipin, napakahirap bumili sa kapanahunan ng 2020s ng bahay at ilang mga hari-arian. Dahil wala na tayo sa democratic na mundo dahil tayo ay nasa ilalim ng mga makapangyarihan na mayayaman na tinatik advantage ang kanilang kapangyarihan kahit na nahihirapan ng husto ang mga normal na mga mamamayan. At ito ang danger ng BlackRock. Sa hinaharap, makokontrol ito ang buong mundo. At napakalaki ng consequence nito dahil magiging walang karapatan ang mga tao na angkinin ang kanilang mga ari-arian dahil ang nagmamayari na nito ay ilan lamang na mga mayayaman na siyang nagpapahirap sa mga normal na mga tao. At ito ang madilim na katotohanan ng BlackRock. Isa itong galamay ni Satanas na makontrol ang buong mundo, maging ang tao. Kaya ako'y naniniwala sa binabanggit ng Revelation na sa huling kapanahunan ay wala nang makakabili at wala nang makakabenta sapagkat ang mga tao na hindi tutugon sa kapangyarihan ng gobyerno na hawak ng BlackRock ay sila ay hindi makakaranas ng katiwasayan sa mundo. Ngunit binabanggit ng ating Panginoong Diyos sa banal na kasulatan, wala tayong poproblemahin sa anumang inumin o pagkain sapagkat sigurado ang ating pangangailangan basta tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Proverbs 3 verse 25 to 26. Hindi ka dapat matakot kung biglaang dumating ang mga pangyayaring nakakatakot o kung lilipulin na ang masasama dahil makakaasa ka na babantayan ka ng Panginoon at ilalayo sa kapahamakan. Tunay nga mga kaibigan na sa huling kapanahunan, ang mga mapag-abuso na mayayaman ay may kawakasan sapagkat hindi sila ang tunay na makapangyarihan. Ang tunay na makapangyarihan ay ang ating Panginoong Diyos na siyang tatayo hanggang sa huling kapanahunan. Ang tanong ay, nais mo bang tumayo kasama ng ating Panginoong Diyos sa anumang balakid na ihahatid ang mundong ito? Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, tunay nga Panginoon na ang aming mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Ngunit kami Panginoon ay naniniwala na walang makapangyarihang diablo sa makapangyarihang Diyos. Panginoon, kayo na po ang pinakamalakas sa lahat. Kayo na po ang nanalo sa krus. Kayo walang diablo ang pwede na makatalo sa inyo na kahit na anong mangyari, panalo na po kayo. At kung kami ay magpapasakop sa inyo, panalo na po kami. Salamat Panginoon sa inyong pag-iingat sa amin hanggang sa katapusan ng mundo. At patnubayan kami at pakaingatan kami at maramdaman nawa namin Panginoon ang presensya ng aming Panginoon Jesucristo habang kami ay naglalakbay sa mapiligong mundong ito. Patawarin po kami Panginoon sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala sapagkat ito'y aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.